Salamat sa Panginoon. Salamat sa kagalingan, pinagkaloob niyo sa akin. No? Talagang naramdaman ko na yung complete healing, bigay ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Araw-araw talagang nagaktak ang pawis ko. Sabi ko nga, papasalan ko si CG at ipipinto ko sa kanya yung mga ginagawa ko. Talagang kailangan tulungan natin ang ating sarili na mabilis tayong lumakas sa tulong ng Panginoon. No? Bali, 4 days pa lang ako na-exercise, pero talagang natanggal lahat yung aking nararamdaman. Salamat sa Panginoon dahil lagi po siya nandyan para tayo ay tulungan. Hindi lang yung pinansyal, pati ang ating kalusugan, ibibigay po ng Panginoon yan. Salamat sa kanyang salamat sa kanyang mga pagpapala at sa mga kagalingan natin tinatanggap. Tayo po muna yung manalangin. Father God, salamat Panginoon sa gabi ito na tayo po ay aming kasama, Panginoon. Pagpalain ang bawat isang narito, Panginoon, at bigyan mo kami ng katalinuhan. Ama, na maunawaan namin yung mga salita sa gabi ito, Father God. Pagpalain dito, Panginoon, yung mga salita sa gabi ito at ako bilang lingkod mo, Panginoon, tulungan mo ako na ito maibahagi ayon lang sa iyong kalooban. Salamat po, Panginoon. Pumdalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Salamat sa Panginoon. No? Talagang ang ibabahagi ko po ay ang tunay na puno ng ubas. Salamat sa Panginoon. Sabi po nito sa John 15, verse 1 hanggang 8. Ako ang tunay na puno ng ubas. Sabi rito sa verse 1. At ang aking ama ang tagapaglalaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi namumunga. Salamat sa Panginoon dahil alam ko tayong lahat ay namumunga. Sabi rito, inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga. At kanya namang pinapuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang mamunga pa ng lalong sagana. Salamat sa Panginoon. No? Kapag tayo pala ay namumunga, tayo ay lumalago sa ating paglilingkod sa Panginoon, tayo po ay nililinis ng Panginoon. Tayo po ay inaayos sa pulot, pinupruning, inaayos para lalong mamunga. Para lalo tayong mamunga. Inaayos tayo ng Panginoon. Pinagaganda ng Panginoon. Kumbaga minsan pag inaayos tayo ng Panginoon, minsan mayroong masakit, may mararamdaman ka. Pero bakit nangyayari yun? Kasi gusto ng Panginoon na tayo ay mamunga. Gusto ng Panginoon na tayo ay mamunga at tayo ay maging kalugod-lugod sa Kanya. Purihin ang Panginoon sa Kanyang mga salita. Ang sabi niya sa verse 3, nalinis na kayo sa pamagitan ng salitang sinasabi ko sa inyo. So tayo raw po ay nalinis na sa pamagitan ng mga salitang sinasabi ng Panginoon. Tayo po'y patuloy na nililinis ng Panginoon sa ating pong pagbabasa ng Kanyang mga salita. Napakahiwaga po ng Kanyang salita pag ating po itong binabasa, ating pong ginagawa ang pagbabasa ng salita ng Panginoon, tayo po ay nalilinis. Naaayos po tayo. Ang bawat taong nagbabasa ng salita ng Panginoon, tayo po ay naaayos. Tayo po ay nalilinis. Kasi nalalaman mo dito yung batas, yung katotohanan na dapat mong sundin. Alam mo yung dapat mong gawin, alam mo yung dapat mong ginagawa, at alam mo kung paano mo susundin ang kalooban ng Panginoon. Kaya tayo po ay nalilinis. Pag tayo po ay nagbabasa ng salita ng Panginoon, patuloy po tayong malilinis sa ating pagkatao at magiging karapat-dapat tayo sa paningin ng Panginoon. Salamat po sa kanyang mga salita. Sabi niya sa verse 4, manatili kayo sa akin at manatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nanatili sa puno. Gayun din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Salamat sa Panginoon. Talagang pag wala po tayo hindi tayo manatili sa Panginoon, kahit subukan natin na natanggalin natin itong itong isang dahon. Pag tinanggal mo itong isang dahon ng halamang ito, sa tingin mo ito mabubuhay pa. Hindi na ito mabubuhay, matutuyo na ito kasi hindi na siya kadikit ng puno. Nasabi ng Panginoon, pag kayo wala sa akin, wala kayong magagawa. Pag yung ating katalinuhan, yung ating ginagawa, yung ating effort, kung wala tayo, hindi tayo nakagugtong doon sa mismong puno. Tulad ng nangyari kanina, di ba, na talagang nawala ng ilaw, nag-brand out. Sabi ko nga, walang saysay yung mabalo na yan, walang saysay yung electric fan na yan, walang saysay yung gerpo na yan, kung hindi yan nakakunik sa source ng power, ng kuryente. Ganun din po tayo, kahit anong dami natin, kahit anong talino natin, kahit anong ginagawa natin sa buhay natin, na mga pamamaraan, kung hindi po tayo nakakunik sa Panginoon, hindi po tayo magtatagumpay.
Maaari po tayong manghina rin at mabaliwala yung lahat ng ating pinaghirapan. Sabi ng Panginoon, doon sa isang tao nagmamalaki at sabi niya, meron na akong maraming hinahin, magsasaya na lang ako at aaliwin ko ang aking sarili dahil ako ay marami ng ari-arian at magpapagawa ko ng malaking kamali para istakan ang aking mga ani. Pero sabi ng Panginoon, hangal, ngayong gabi kukunin ko ang iyong buhay. Sino ang makikinabang ng iyong pinaghirapan? Kaya gusto ko ng Panginoon tayo ay malinis at tayo laging nakakunik sa Kanya. Pag tayo pinakakunik sa Kanya, tayo po ay magtatagumpay dahil ang Panginoon po ay walang ubos ang Kanyang kayamanan. At pati yung lakas natin, yung ating katawan, aayusin po ng Panginoon yan. Hindi tayo papabayaan ng Panginoon. Sabi niya sa verse 5, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nanatili sa akin at ako sa kanya ang siyang nagbubunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. So mamumunga tayo ng sagana pag tayo ay nakakunik sa Panginoon. Ang hindi nanatili sa akin gaya ng sanga ay tinatapon at natutuyo. Ang ganoong mga sanga ay itinatapon, inihahagi sa apoy at nasusunog. So ibig sabihin mo lang po yung tao tayo wala sa Panginoon. Tayo po ay, kumbaga, sabi ko nga, sa isang posporo, yung posporo, pag malayo doon sa bahayan, may posporo pag kayo nagluluto. Pag wala yung bahayan, at yung palito lang ang hawak-hawak mo, walang pakinabang yun. Ang pakinabang yun, palilitin mo yung dulo, tatanggal ng tinga. Pero hindi yun mag-aapoy, kasi wala yung kanyang bahayan. Wala yung pag nandun yung bahayan niya, pag sinaltin mo yun, yung maliit na yung posporo, maglilikha yun ng apoy at piling masunog ang isang city o ang isang lugar. Diba? Sa tao, pag tayo nasa Panginoon, pwede rin po maligtas ang isang lugar o ang isang city sa isang tao pag nakakunik tayo sa Diyos. Pag nakakunik po tayo sa Panginoon, magkakaroon tayo ng mga bagay kasi yung source natin ay hindi po tulad ng source ng tao na nauubusan. Ang source natin ay ang Panginoon. Pag nakakunik ka sa Panginoon, sinabi ng Panginoon, maraming maligtas dahil sa iyo. Bigyan ka ng Panginoon ng malaking pagpapala, gawin kanyang bilyonaryo. Ang daming taong matutulungan at pinisin ng maligtas dahil sa iyo. Lagi po tayong dumikit sa Panginoon kasi ang Panginoon po ang nagbibigay ng init ng apoy sa atin at nagbibigay ng buhay. Kung wala po tayo sa Kanya, wala po tayong magagawa at manatili tayo. Sabi nga rito, tayo ay tatapon at magiging panggatong lang tayo. Sabi po sa verse 7, kung nanatili kayo sa akin at nanatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon. Sabi ng Panginoon, kung kayo nanatili sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang inyong gusto at mangyayari yun. Pag nanatili daw sa atin, nanatili tayo sa Kanya at nananatili sa atin ang Kanyang salita. Ano po yung Kanyang mga salita? Yung Kanyang pong mga utos, yung Kanyang sinasabi sa Kanyang salita. Kasi ang sabi niya, ang salita ay Diyos at ang Diyos ay salita. Pag ito po ay nanatili sa atin ang Panginoon. At ano man daw ang hingi natin, ito ipagkakaloob ng Panginoon. Kasi nanatili tayo sa Kanya. Kaya, sabi ko nga, hindi tayo dapat manghinawa na humingi sa Panginoon. Kasi ang sabi naman ng Panginoon, humingi kayo sa akin araw-araw. Lahat ng pangailangan natin, pwede natin hingin sa Panginoon araw-araw. Hindi tayo dapat mag-alinlangan kasi yun ang utos ng Panginoon sa atin. Humingi tayo sa Kanya araw-araw. Kaya napakaganda po na sinasabi niya sa verse 7, sabi niya, kung nanatili kayo sa akin at nanatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Ano ba yung mga nais natin, di ba? Marami tayong mga nais dahil sa Panginoon. Mangyayari po yun pag nanatili sa atin ang kanyang salita. Kaya nga sabi ko, dapat tayo ay nagbabasa ng kanyang salita araw-araw. Dapat tayo ay hindi po tayo natutulog o hindi lumilipas ang isang araw na hindi tayo makapagbasa. Kasi pag tayo po ay nakapagbasa, ito po ay salita ng Diyos at ito ay Diyos. Pag ito po ang ating binabasa, tayo ay nakikipag-usap sa Panginoon at yun po ay hindi nawawala ng halaga. May halaga po ang bawat ginagawa natin sa kanyang mga salita at ito yung nagpapalinis sa atin at tayo ay laging nakakunik sa Kanya. Kaya sabi niya, hingin ninyo ang inyong gusto at ipagkakaloob ko ito sa inyo. Kaya salamat sa Panginoon dahil alam ko, may mga hinihingi tayo sa Panginoon. Dapat po, pag tayo hinihingi sa Panginoon, dapat nakabase sa Kanyang mga salita. Ano ba yung
yung nakalagay sa kanyang salita, yun po ang ating gagawin. Sabi niya, unahin mo ako anak, at idaragdag ko ang para sa iyo. Ang lahat para sa iyo. Talagang idadagdag po ng Panginoon. Sabi ko nga, hindi magkakamali ang salita ng Panginoon. Magkakamali na ang lahat ng libro na ginawa ng tao, pero ang salita ng Panginoon hindi magkakamali kailanman. Ang sabi po niya sa last verse, napaparangalan ng aking Ama kung kayo'y masaganang nagbubunga at sa gayon kayo'y magiging mga alagad ko. So napaparangalan natin ang Panginoon, ang Diyos Ama, pag tayo po ay saganang nagbubunga. Tayo po ay makakapamunga, pero bago sinabi ng Panginoon na kayo makakapamunga, ang sabi ng Panginoon, hingin muna ninyo yung lahat ng kailangan ninyo. Kasi mahirap tayong mamunga kung kahit na yung pagkain hindi natin mabili. Paano ka mamumunga? Paano mo masasabi, ikaw ay pinagpala, ikaw ay binigyan ng kumbaga kasama mo ang Panginoon kung ikaw mismo ay kinukulang sa pangailangan. Hindi naman kulang ang Panginoon. Inuna naman yan, sabi ng Panginoon sa verse 7, kung nanatili kayo sa akin at nanatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad niyo para sa inyo. Hindi naman sinabi ng Panginoon na mamunga muna kayo. Bago kayo mamunga, binibigyan muna kayo ng Panginoon ng pagkakataong humingi ng lahat ng ating kailangan at ito'y ibibigay niya sa atin. So yun yung kasing source na yun na binigay ng Panginoon, yun din yung gagamitin natin para tayo makapagtanim, para tayo makapamunga. Kasi kung wala tayong source, wala tayong pera, hindi natin piling na yung pera. Kailangan natin yan. Hindi pwede sabihin ng tao na ang Kristiyano, dapat ang Panginoon, dapat hindi mahalaga yung pera. Hindi po kailangan yun sa ministry. Kailangan po natin yung pera. Sabi sa salita ng Panginoon, na talagang ang money ay kasagutan sa lahat ng kailangan. Pero hindi siya dapat maging Panginoon mo. Pero kailangan natin yan. Kaya yung nagsasabi na hindi ko kailangan ng pera. Hindi po yun. Ang kailangan din po natin ang pera para tayo makahayo at para maipagkalaganap natin ang salita ng Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, hingin ninyo ang gusto ninyo at ipagkakaloob sa inyo. Kasi kailangan natin yun. Alam ng Diyos, kailangan natin yun. Kaya hinihingi natin yun kasi, alam mo, meron kang gustong abuting tao, paano mo siya maabot? Wala kang pamasahin. Hindi naman ngayon uso yung lakad kasi may mga sasakyan na. Kaya nga, sabi ng anak ko, sabi niya, pa, na-approve na ako ng isang sasakyan, kunin ko kayo. Sabi ko, kunin mo. Magkano bang down? Wala, 0 down daw. Sabi, kunin mo. 0 down naman pala eh. Sabi ko, huwag kang matakot pag sasakyan. Kasi pag sasakyan, pag hindi mo kayang bayaran, hindi mong ipahugot. Hindi tulad ng pera. Ang pera kasi pag inutang mo, pag hindi ka na makabayad, ibig sabihin wala ka ng pera. Delikado yun. Baka makakasuhan ka pa. Pero sa sasakyan, pag naging faithful ka sa Panginoon, yung kinikita na sasakyan mo, ibinabalik mo sa Panginoon para sa Kanya, tandaan ninyo, hindi magkukulang ang ibabayad ninyo sa sasakyan na kinuha. Kasi nasabi ng Panginoon, pag inuna mo ako, idaragdag ko yung para sa iyo. Ay di mamamali ang salita ng Panginoon, hindi ko piling mamali yun. Tatama po yun. Pag nasa tamang proseso ka, nasa salita ng Panginoon ang ginagawa mo, tandaan mo, pagpapalain ka ng Diyos. Pag narito, pero pag tinanggal mo, kumbaga, hindi inalis mo doon sa proseso ng salita ng Panginoon, yung ginagawa mo sa buhay mo, ay hindi po mangyayari yung kalooban ng Panginoon sa iyo. Hindi mo pwede sabihin, pinagpagpalain mo ako, Panginoon, pero ang kinikita mo naman, hindi mo ibinibigay yung para sa Panginoon. Hindi po pwedeng mangyari yun. Kahit nasabihin ko dito, kahit araw-araw ang manalangin para pagpalain ka, pero hindi mo ginagawa yung pamamaraan ng Panginoon. Kasi sabi ng Panginoon, maging tapat kayo sa akin at kayo yung aking pagpapalain. Kaya kahit nasabihin natin na yung mga nagbigay pagpalain ng Panginoon, pati yung mga hindi nagbigay, wala pong kapangyarihan yun. Yung mga hindi nagbigay, hindi po yun. Kasi ang meron ng pagpapala doon, yung nagbigay, kasi yun ang sumunod sa salita ng Panginoon. Hindi po tayo piling umalis sa salita ng Paginoon pagdating sa pagpapala. Pagdating po sa pagpapala, ang salita ng Panginoon ang may kakayanang magpala sa atin. Hindi po yung salita ng tao. Kaya pag ginagawa natin ang salita, hindi tayo lumalayo sa salita ng Panginoon, tayo po ay magkakaroon ng pagpapala. Kaya kung gusto mo pagpalain ka ng Panginoon, sasakyan mo, gusto mo na magkaroon ka ng pambayad, ibigay mo yung para sa Panginoon. Ganun lang kasimple. Hindi ka pababayaan ng Diyos kasi hindi po pwedeng magkamali ang salita ng Panginoon. Kaya sabi niya sa verse 8,
napaparangalan ng aking Ama kung kayo'y masaganang nagbubunga at sa gayon kayo'y magiging mga alagad ko. Salamat sa Panginoon. Pag ikaw ay alagad ng Panginoon pala, magiging masagana ka. Mamumunga ka. Pag tayo po'y namumunga, tandaan ninyo, walang namumungang puno na hindi malusog. Lahat ng puno namumunga malusog. Kaya tandaan ninyo, pag kayo'y namumunga, sagana kayo. Maganda ang pangatawan nyo, maayos ang tahanan nyo, meron kang pera. Sagana ka sa pangailangan mo kasi kaya ka nga namumunga. Walang punong namumunga na ganito lang kalaki, namumunga na. Ang namumunga ng sagana, yung malalaking puno. Kaya huwag kang matakot na mamunga ng sagana kasi hindi ka papabayaan ng Diyos. Pag namumunga ka, lalo ka niyang bibigyan ng vitamins. Yung puno mo, lagi kang bibigyan ng Panginoon ng mga pataba. Iingatan ka ng Panginoon kasi sabi ng Panginoon, iniingatan niya yung namumunga. Siyempre ikaw namumunga, nandun lagi yung protection ng Diyos sa iyo. Baka hindi lang isang anghel, dalawang anghel na nakaalalay sa iyo. Iingatan mo yung anak mo. Kasi namumunga yan. Maraming hinaharbis ako sa kanya. Kailangan ingatan mo siya. Hindi ka pababayaan ng Diyos kasi yun ang kanyang salita. Lagi kanyang gagabayan. Kasi yun ang sinasabi niya. Kasi pa nagkamali ang kanyang salita, paano pa? Yun po ang pinangahawakan natin. Ang salita po ng Panginoon kailanman hindi magkakamali. Tayo lang po ang nagkakamali kung minsan. Lalo higit pag meron tayong pangailangan, kahit minsan nasa sobre na yung tithes mo, minsan nababawasan niya. Kasi isipin mo, alam naman ng Panginoon, kailangan ko ito. Pero sa totoo lang, pag pinaglaban mo yung, hindi, sa Panginoon. Kasi tinitis ka rin ng Lord eh. Tinitingnan ka rin ng Panginoon. Ngayon, pag binigay mo yun, ibabalik ng Panginoon. Higit sa pangailangan. Yun po ang pangako ng Panginoon sa atin. Huwag po tayong lumihis sa kanyang salita. Magkakaroon po tayo ng pagpapala. Ay sabi niya, manatili kayo sa akin. At pag kayo nanatili sa akin, mananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang lahat ng gusto ninyo at ipagkakaloob ko ito sa inyo. Salamat sa Panginoon dahil alam ko, tayo pong lahat ay nanatili sa Panginoon. Kaya nga po itinuturo kaya hindi ako nag-aalaman magturo ng kung paano tayo maging tapat sa Panginoon kasi doon po kayo pagpapalain ng Diyos. Ako po ay nagja-challenge lang, nagsasalita ako ng lahat ng gustong basahin ng Panginoon. Pero kung hindi nyo pakikinggan yung aking sinasabi, hindi mo rin makakamit yung gusto lang sa Panginoon para sa iyo. Kasi yun yung sinasabi ko, kung paniniwalaan mo yun, makakamit mo talaga yung gusto ng Panginoon at ibigay sa iyo. Kasi hindi ko kayang ibigay sa inyo yung gusto ninyo. Pero pag sinunod ninyo yung sinasabi ko, ibibigay ng Panginoon. Salamat sa Panginoon dahil tayo pong lahat makakaranas ng pagpapala sa pamamagitan pag tayo po ay nagpunin sa Panginoon at tayo naging tapat sa Panginoon. Salamat po sa kanyang mga salita ngayong gabi. Pagpalain po ng Panginoon ang kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Father God, salamat Panginoon. Dalangin ko Lord ng aming pong buhay, Panginoon, gamitin mo Panginoon. Kami po ay mamunga, Father God. Salamat Panginoon sa aming pagpatuloy na pagbunga, Panginoon, kami po'y magiging malusog, Panginoon. At yung kalusugan ng Panginoon ay aming buong pamilya ay mga karanasan. Salamat, Father God, sa kalakasan, sa kalusugan ng bawat isang narito, Panginoon. Patuloy mo kaming samahan, Panginoon, sa aming mga ginagawa, Panginoon, at Panginoon, God, ng aming mga pangarap sa buhay. Dalangin ko, Lord, na kayo po ang aming kasama araw-araw. Palain mo, Lord, ang iyong mga salita at ang bawat isang narito ay patuloy mong pagpalain naman. Dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Thank you.